May sakit ka sa likod dahil sa hita mo. Mapapatunayan ko ito. Sa video na ito, malalaman mo kung ito ang kaso mo at paano ito mapapabuti gamit ang dalawang ehersisyong pwede mong gawin sa bahay. Kapag ang mga kalamnan sa likod ng hita ay maikli, sobrang pagkakaaktibo at hindi makapag-relax, hinahatak nila ang balakang papaloob. At sa posisyong ito, palagi mong naipit ang mga disc na masama lalo na para sa may hernia sa disc or may protrusion. Magkakaroon ng tensyon sa kalamnan ng ibabang likod at mapupuwersa ang mga litid sa gulugod. Ang hindi wastong pag-unat ng mga kalamnan ay madalas nagiging dahilan kung bakit hindi epektibo ang gamutan sa gulugod, disc hernia at sciatica. Kapag sinabi kong tamang pag-uunat, hindi lang basta iniiunat ang kalamnan. Alam ng mga sumubok na ng tradisyonal na pag-uunat na masakit ito at kadalasan ay hindi gumagana. Iunat natin ang hamstring gamit ang reflex na paraan. Para makasiguro ka at maramdaman mo kung ano ang gumaganda, magsisimula tayo sa pagsubok. Ikaw ay basta yuyuko paabante ng hindi pinipilit hanggang bago mo maramdaman ang sakit. Ang ideya ay mag-relax ka lang at magmarka gamit ang panulat. Pahintulutan mo akong itaas ang pantalon ko. Pwede ko sanang ginawa ang video na ito na naka-shorts or bermuda, pero sobrang lamig, uupo ka. Mag-relax lang at markahan ng panulat kung hanggang saan abot ng kamay mo. Tiwala ka sa akin. Ang unang ehersisyo ay para paluwagin ang mga dikit sa pagitan ng kalamnan at mga ugat sa likod ng hita. Mukhang komplikado pero parang pinapaluwag mo lang ang kalamnan sa loob. Hihiga ka malapit sa pader, pwede sa kama, sa sahig, o sa sofa, gaya ng ginagawa ko dito. Isang binti ang nasa ilalim, ang isa namang binti ay nakaunat. Ang sakong ay nakasandal. Para malaman mong nasa tamang distansya ka na epektibo at ligtas ang pag-unat, hihilahin mo ang paa mo. Tatanggalin ko muna medyas ko para hindi madumihan ang pader. Ayaw kasi yon ng asawa ko. Hiilahin mo ang paa mo at mararamdaman mo lang ang pag-unat sa likod ng binti, sa bisiro, likod ng tuhod, at hita. Kung hinila mo at hindi mo naramdaman ang pag-unat, masyado kang malayo sa pader, kaya lumapit ka lang. Kung masakit, parang nasunog, napuwersa, o di komportable ang pakiramdam, masyado kang malapit, umatras ka ng kaunti. Maglaan ka ng oras para mahanap ang tamang distansya na ligtas at epektibo para sa'yo, ha? Sa position ito, gagawin mo lang ang galaw ng paa, yung parang galaw ng paa ng gumagamit ng makinang panahi na mano-mano. Parang nabubunyag tuloy ang edad natin, Oo, sige na. Gagawin mo ito ng 3 beses, 3 set hanggang mapagod ka. Kapag napagod ka na, ibaba mo ang paa, hintayin mo mawala ang pagod, tapos ulitin mo ulit ng 3 beses sa bawat paa. Kapag tinaas mo, mararamdaman mong mas maluwag, magaan at maginhawa ang likod mo. Ito ang pagkakaiba ng paggamit ng talino at hindi lakas para mapabuti ang iyong likod. Kasama rin dito kung nais mong i-level up ang pag-aalaga sa iyong likod, may 2 linggong exercise program kang pwedeng gawin sa bahay kasunod ng video ng araw. Sa Coluna Leve, pinapalakas natin ang 4 na haligi ng malusog na likod. Pinapabuti nito ang tensyon sa kalamnan, tinatanggal ang pressure sa kasukasuan, ginigising ang tamang kalamnan na sumusuporta at nagpoprotekta sa likod. At pinapabuti rin ang iba pang bahagi ng katawan na nagdudulot ng kawalan ng balanse sa buong gulugod. At ngayon, gagawa tayo ng 10 segundong pag-unat doon lang sa kinakailangan. Ang layunin dito ay balansehin ang katawan. At nakalimutan ko sabihin, ang link ng Coluna Leve ay nasa ibaba sa description para sa mga gustong makaalam pa, magkaroon ng karagdagan impormasyon, at para sa mga gustong magsimula ng programa, ngayon din. Tara na! Ang layunin dito ay balansehin ang katawan. Kapag nabawasan natin ang tensyon sa harap ng gulugod, ang naipong tensyon sa mga kalamnan, mas kaunti na lang ang kailangang gawin ng mga kalamnan sa likod, pati na rin ang mga kalamnan sa likod ng hita. Para makatayo at mapanatili ang balanse, sabi ko, 10 segundo lang para maramdaman mo ang pagkakaiba. Ilagay ang cellphone sa mesa at sabayan mo ako. Ilagay ang mga kamay sa baywang. Magkadikit ang mga daliri sa likod at walang baluktot ang tuhod, yumuko paatras. Hanggang maramdaman mo ang isang masarap at kaaya-ayang pag-unat. Sa harap,
sa tiyan, sa dibdib, sa harap ng gulugod. Hindi mo kailangan pilitin parang pag-unat tuwing umaga. Panatilihin ang pakiramdam na yan sa loob ng 10 segundo. Ngayon, ulitin mo ang pagsubok para makita kung mas naabot mo na o nawala ang paninigas ng likod mo. At para hindi na bumalik ang paninikip, kailangan mo lang ulitin ang sequence na ito sa parehong pagkakasunod-sunod 1 beses sa 1 araw. At kung ang sakit ay bumababa hanggang puwitan o binti, ipapakita ko kung paano mapapabuti ang sakit sa sciatica sa isang matalinong paraan sa video na ito. I-click mo lang dito sa screen para panuorin. Kung natulungan kita, paki-share ang video na ito sa kahit isang taong nangangailangan. Yun lang ang hiling ko, ipasa ang kabutihan. Hanggang dito muna, malaking yakap at hanggang sa muli.